Praise the Lord. Praise God. Amen. Palakpakan po muna natin ang aming Panginoon. May banal din si tatay ko. Uli, sa mapagpalang araw sa lahat. So, kumusta na po ang mga kapatid? Ilamahan ko rin mga kapatid na nandito po sa Pilipinas. Pangilin Nuevo. At nandiyan din po si Mr. Arman, yung Shopee, na kasama natin dito sa ating Microsoft team. Bago tayo sabay-sabay muna natin basahin ang scripture na gagawin sa ating araw ngayon. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng John, chapter 8, verse 31 to 36. Sabay po tayo, magbasa po tayo lahat. Verse 31 of the Jews, what began, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. He answered me, We are Abraham's descendants, and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, Very truly I tell you, everyone who says he's a slave is free. Now a slave has no permanent place in the family, but belongs to it forever. So if the Son set you free, you will be indeed. Tayo po ay manalangin. Panginoon, we bless you, Lord. We magnify your name. We worship you, Lord Jesus. We are here together, Panginoon, sa aking mga kapatid, Lord. We gather, O God, Lord, in your holy throne, O God. Father, we lift up unto you, O God, the message that you are about, Lord, to teach us today. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, as your instrument, as your empty vessel, O God, to share your words, O God, about the freedom that Jesus has given us, Lord. Jesus, we believe, Lord, that Jesus set us free. Amen. So, Father, you are the only one to be glorified, and you are the only one to be lifted up, O God, in this sermon, Lord, today. Let the power of the Holy Spirit, Lord, to minister to each and every one, O God. Let the people have the hunger and thirstiness to listen to your word, O God. Lord, let your people, O God, be attentive, Lord. And right now, I rebuke any spirit of antok, any spirit of pagkainin. Lord, bigyan mo ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, ng interest, Panginoon, of the desire to learn, Panginoon, thy word, O God. Father, we thank you, Lord, and we claim the victory for your message today in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Mga kapatid, bawat tao sa mundo, ito ay maghanap ng kalayaan. May mga gustong maging malaya sa kahirapan or poverty. May mga gustong maging malaya sa utang. Kaya maraming nagkagustong magkaroon ng financial freedom. May gustong maging malaya din sa sakit. May gustong maging malaya sa stress, takot, depression, at mga problema sa family. Ngunit alam ba ninyo na may mas malalim na uri ng pagkaalipin kaysa mga ito? Ito ay ang pagkaalipin sa kasalanan. Maaaring malaya ang isang tao kapag labas, ngunit nakakulong ang kanyang puso. May sariling bahay, magandang bahay, parang mansyon, may magandang trabaho, kikita ng napakalaking sahod, mayroon siyang pera sa bangko,
Ngunit gabi-gabi, siya ay umiiyak. Hindi mapakali, walang kapayapaan, takot sa kamatayan, may guilt, may iniisip na kasalanan. Mga kapatid, ang tunay na kalayaan ay hindi ibinibigay ng gobyerno, ng pera, ng ilusyon, o ng isyon. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang kay Jesucristo. Kaya sinabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Hindi sinabi ni Jesus na baka maging malaya. Hindi niya rin sinabi na medyo magiging malaya. Ang sabi niya ay free indeed. Ibig sabihin, tunay, ganap, at walang hanggang kalayaan. Alam niyo, may isang agila, batang agila, na mahuli ng isang tao, no? Bata na itong agila na ito, sinama siya sa mga alaga ng manok. Umaki ang agila nito, at siya po ay nagkaroon ng malakas, no? Naging malakas, at mayroon siya malakas na pakpak. Pero hindi ito lumilipad. Dahil ang paniwala niya, siya ay isa lamang manok. Akala niya manok din siya, no? Kasi kasama niya mga manok. Hanggang isang araw ay may nagsabi sa kanya. Sabi niya, hindi ka manok. Isang agila. Bilang agila, pwede kang lumipad. Kasi manok, hindi naman makakalipad, di ba? Noong una, ay natatakot ang agila ito. Kasi malaki na siya eh. Magkaroon siya ng matibay na maapat. Pero, nang subukan nitong ibuka kanyang pakpak, saka lamang niya naranasan ang kalayaang matagal ng inilaan para sa kanya. Maraming mga Kristiyano ang tulad ng ganito. Pinalaya ng Kristo pero patuloy rin nabubuhay na parang alipin. Ngayong araw, nais ng Diyos na ipalala sa atin, anak, sabi ni Lord sa iyo, malaya ka na. Huwag ka nang bumalik sa dati mong tarikala. Alam mo, mayroong mga major advantages from which Jesus came to set us free. Ano ba ito mga tanikala? Ito major na mga tanikala na naging dahilan kung bakit natin Panginoon ay pumarito. Number one, ang talikala ng kasalanan, itong bondage of sin. Sinabi ni Jesus doon sa John 8, chapter 8, verse 24, everyone who sins is a slave to sin. Ang pinakamahirap na kulungan ay hindi gawa ng simento at bakal. It is built by sin. Ito ay gawa ng kasalanan. Kaya naman Jesus did not come learning to improve our lives. He came to set the captives free. Jesus break the power of sin so we no longer have to live under the control of sin. So, pangalawang dahilan, bondage of tanikala ng gawa ni Satanas. Sabi dito sa Luke chapter 4 verse 18, at that time, si Jesus Christ ay nasa sinagoga at siya po ang nai-assign to read the scripture. Diba? Diyan sa atin, meron tayo minsan na scripture reader. Lalo ng libre sa rin, si Ate Jenny ang tagabasa ng scripture, no? So, ito, si Jesus Christ at the time na italaga siya,
na nagkabasa ng scripture at ito ang kanyang nabasa sa sinabi niya dito, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Sa Luke chapter 4 verse 18. Yan ay nakalagay din yan sa book of Isaiah. No? Yung binasa niya, yung scripture sa book of Isaiah. Sa 1 John chapter 3 verse 8, sinabi din niya doon, the Son of God appeared for this purpose to destroy the works of the devil. So, pangatlong talikala, no? Bondage of fear. So Jesus freed those who were held in slavery by the fear of death. No? Christ gave peace instead of fear. Actually, maraming uri ng phobia. Maraming uri ng fear. No? Mayroong matakutin sa daga, matakutin sa ipis, matakutin sa height, diba? Matakutin sa dilim. No? Maraming iba pang mga fear. You know, sabi ng Bible, God did not give us the spirit of fear, no? But of sound mind and power. No? So yan, in-story ni Lord yun, yung bondage of fear, no? Sa buhay ng mga sumunod sa Kanya. Number 4, bondage of guilt and condemnation. Sabi nga sa atin, minsan pag naalala natin yung kasamaan na ginawa natin noon, hindi pa tayo nakakilala kay Lord, maalala natin yung mga kalukuhan, mga ginawa natin kasalanan noon. Minsan na bumabalik yun sa atin na parang ginukundi na natin ang ating sarili, pero ano sabi ng Bible? Sabi ng Romans chapter 8 verse 1, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Tandaan mo yan, kapatid, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus, for you, for all of us, who are the children of God. Wala nang condemnation sa atin, mga kapatid. God erased already the record of our sin when He died for us in the cross of Calvary. We receive that privilege kung tinanggap natin, kung sinurrender natin ang buhay natin sa Kanya, tinanggap natin si Jesus Christ, being our personal Savior and Lord. He redeemed us. So, number 5, the bondage of death. Diba? Ano yung ginagamit natin para for the wages of sin is what? Death. But the gift of God is what? Eternal life. No? So, Jesus conquered death through His resurrection and give us eternal life. So, we are now children of God, and we believe na tayo po ay mamatay ang katawan ng ating lupa dito. But that is not the end. Because when we die in our physical body, God will give us eternal life in heaven. Amen? Amen. So, number 6, bondage to the law. It is for, ito yung iba natin, di ba? Ang naging verse natin sa ating anniversary, 23rd anniversary. Anong sabi doon? Stand firm in the freedom we have in Christ. Ito sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us. It is for our freedom. Di ba? Dahil sa gusto niya tayo maging malaya. No? Kaya niya tayo, gumawa siya ng paraan masit free po tayo. We are saved by grace through faith, that by trying to earn God's favor through our good works.
So, number 7. Number 7, ito yung ang pitong dahilan kung bakit tayo ay pinalaya ni Kristo, no? Bondage of addiction and destructive habits. Alam niyo mga kapatid, palaging maraming pagpatutuon. Simula nung sila ay nasa kay Kristo, yung mga bagay na ikalugod-lugod sa Diyos na ginagawa nila noon, nung wala pa sila kay Lord, di ba sa Surrender kay Jesus, nahihirapan silang tanggalin, alisin. Ano sa sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, anyone who is in Christ is a new creation. Behold, the old has gone and the new has come. So Christ gives the power to overcome addiction in the life of a person like alcohol, drugs na yan, yung illegal drugs, pag-take ng mga illegal drugs like marijuana, pain, like shopo, and then pornography, yung mga dati, di ba? Siguro, marami mo din nakaranas na mahilig manood ng mga Playboy magazine, at ngayon, ang mga pornographic material na sa internet na. So, ang hirap tanggalin yan. Ngayon, ito pa, gambling and other sinful habits, yung mga yan, napakahirap tanggalin yan dahil i-declare mo pa sa every New Year. Sinabi mo, ayoko na mag-inom ng alak. Hindi na ako mag-take ng drugs, hindi na ako nag-garilyo, hindi na ako manood ng mga pornography, hindi na ako mag-subal, at anong pang ibang mga bad habits, no? So, walang effect. Walang effect, hindi tayo magbabago. But, if we are in Christ, we will become new creature. God will change us from glory to glory. Amen? Number 8. Bondage of bitterness and unforgiveness. Yan ang kahinaan sa akin. Yan ang kahinaan ko. Talagang mahirapan ako tanggalin itong bitterness na ito. Parang nagkagapos na ako dito. Ang unforgiveness. Jesus enabled us to forgive as we are already. We are forgiven already. He enabled us to forgive. Because tayo din, alam natin tayo yung pinatawag din sa mga grabe na mga kasalanan na nagawa natin. So, number 9, bondage of worry and anxiety. Sinabi doon sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Okay? Number 10, bondage of hopelessness. Meaning, sabi doon sa Romans chapter 15, verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So Genesis fills believer with hope and purpose. So, yan lang, no? May iba pa dyan, for example, ang nilagay ko. Sa pangalawang puntas ko, mga kapatid, ang totoong kalayaan nagsisimula sa panatili sa salita ni Kristo. True freedoms begin with remaining in Christ's word. O, dito pa rin tayo sa ating teksto, no? John chapter 8, verse 31-32 says, so Jesus said to the Jews, who had believed in Him, no? So Jesus said to the Jews, who believed in Him, mga early believers, mga kapatid, na yung mga early believers na tulad nila John, Peter, yung mga 12 disciples, they are Jew. They are Jew who became followers of Christ.
So, sabi niya dito, nagsabi si Jesus Christ sa kanila, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Pansinin ninyo ang salitang abide, mga kapatid o manatili. Hindi sinabi ni Jesus na basahin ninyo ang salita ko paminsan-minsan. Ang sabi niya, remain, continue, and live with it. So, real disciples do not simply admire God's word, they obey and practice it. Ito ay halimbawa, mga kapatid. Halimbawa, nagpa-check up ka sa isang magaling o tanyag na doktor, in-examine ka niya at binigyan ng perfecto o gamot, prescription. Pero, ang ginawa mo, imbes na bumili ka at inumin ang gamot na nakalista sa prescription, wala kang, hindi mo ginamit, hindi mo tinitik yung gamot at yung ginawa mo doon sa prescription, nilagay mo sa frame ang resita, no? At isinabit mo doon sa pader, sa kusala yung bahay. Kinabisado mo pa, no? At ipininto mo sa lahat kung gaano kagaling ang doktor mo. But you never take the medicine. Ang tanong mga kapatid, gagaling ka ba? Gagaling ka ba? Hindi. Di ba hindi? Of course not. No? Gaano man ka galing ang doktor mo, binigyan ganyan ng resita, hindi mo naman tinitik yung medicine na prescription niya, walang saysay. So, ganun din maraming tao ang bumabasa ng inig sa salita ng Diyos, through Bible study, Christian seminars, and preaching tulad na ginagawa ninyo ngayon na nakikinig kayo. Ang problema, hindi naman nila sinusunod ang salita ng Diyos. No? Sabi rin, truth transform only when it is practiced. Sabi ni James sa James chapter 1 verse 22, that we should not be doers of the word. No? That we should not be doers of the word and not hearers only. No? Dapat daw, sabi nito sir, iba ko yung prior statement ko, nais ni James, na doers tayo ng narinig, kalaman natin salita ng Diyos. Hindi lang tagapakinig. Amen? Actually, mga bayan, yung sinabi ni James yan. So, tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Nagbabasa lang ba ikaw ng scripture? O hinayaan mong basahin at suriin ikaw ng scripture? Nakaugis ba ang salita ng Diyos? Sa salita ng Diyos ang mga desisyon at mga ginagawa mo? Naka-influence ba ito ang pananalita mo tungkol sa marriage life mo at tungkol sa mga priority mo? Na-inline ba ang mga lahat na yan sa salita ng Panginoon? Pangatlo mga kapatid na puntos. Ang katulad, the truth of Christ exposes our real condition. No? Ipinagpatuloy ni Jesus sa John 8:32. Ang sabi ni Jesus Christ doon, then you will know the truth, and the truth will set you free. Truth is more than just information. Huh? Truth is a person, and that person is Jesus Christ. Ba? Sinabi ni Jesus sa John 14:6, ano nga yung Kuya Salvin? I am the way, the truth, and the life. Karugtong, no one comes to the Father except by me, di ba? So, maraming tao ang umiwas sa katotohanan dahil ang katotohanan
ina-expose niyan ang mga nakatagong mga ginagawa natin na hindi naging kalugod-lugod sa atin. Masarap manatili sa dilim hanggang walang ilaw na pumapasok sa kwarto natin, ba? When Christ shines His light into our hearts, ipinapakita niya kung ano ang dapat magbago sa buhay natin. Ano ang dapat na magbago to conform according to His likeness. Hindi niya ginawa na ihayag ang puso natin to kundi pagalingin po tayo, kundi palayain po tayo. Ang isang pasyente ay pwedeng pakiramdam healthy siya, pwedeng sabihin, healthy ako, no? Pero kapag nagpa-x-ray siya, doon makikita ang mga nakatagong problema, no? Sa kanyang katawan, pagpalaboratory, MRI, examination, no? Clinical examination, X-ray, doon makikita ang mga problema sa kanyang katawan, no? Siyempre, maraming mga paraan ang doktor na ginagamit para i-check ang organ ng ating katawan, di ba? Ngayon, hindi sinasaktan ng doktor, pasyente, nang ipakita niya ang resulta ng mga pag-examine sa kanyang pasyente. Sa halip, hinihanda niya ang daan para siya ay pagalingin. Ganyan din ang salita ng Diyos, mga kapatid. I-expose ito ng ating totoong spiritual condition para ma-restore tayo ni Kristo. Sabi nga, may mga lumapit kay Jesus that time, no? Na tapos mga Parisiyo, sinagot ni Jesus Christ sa kanila na I did not come for those who are not sick, I come for those who are sick. No? Sabi ni Jesus Christ sa kanila. So, we know that tayo lahat ay nagkaroon ng sakit. Diba? Lahat tayo, hindi lang yung literal na sakit na lagnat, na mga, spiritual sickness. Magkaroon po tayo in one part of our life, magkaroon din tayo ng spiritual infirmities na tinatawag. So, number 4, sin is the greatest form of slavery. Nakita naman ninyo yung taong slave? Yung mga slave, yung panahon na uso pa yung slavery sa mundo, sa Amerika, diba? Kaya, yung panahon na yun, pag ikaw ang slave, wala kang rights. Ikaw ay parang putusan lamang, wala kang sahod, no? Ngayon, wala kang human rights. No? So, mayroong slave, mayroong master, no? Sabi nga dito, sin is the greatest form of slavery. Sabi ni Jesus Christ, doon pa rin sa John chapter 8, no? Verse 34, whoever commits sin is a slave to sin. Sumagot ang mga audio, no? Sumagot ang mga audio at that time kasi at narinig ng mga audio pag statement in Jesus Christ. Sinabi nila, hindi kami kailanman naging alipin ng sinuman. No? The irony of ironies, dahil ang Israel ay paulit-ulit na nasakop at naging alipin una doon sa Egypt, the land of slavery, no, kay Paraon, no? Naging slave sila doon. No? Kita mo, sinasaktan sila. No? Pangalawa, sa Babylon, sa Persia, no? Sa Persia, tapos sa Greece, at noong panahon ni Jesus Christ, ang lugar nila, ang tawag yan, ang Palestine,
ay under sa Roman Empire. Yet Jesus was speaking about different kind of slavery. It is spiritual slavery. Hindi nagsasalita si Jesus Christ, hindi literal na mga bagay, no? Spiritual. Sabi doon, what does sin do to us? Ang kasalanan nagpaparamis ng kalayaan. Ganun yung mga tempting, di ba? Mga temptation. So, bago tayo magkasala, may temptation muna. Kadalasan may temptation muna. Okay? Ang kasalanan nagpaparamis ng kalayaan. Pero, ang totoo, bondage o pagkagapos ni itutulog nito. So, magsimula yan bilang curiosity, no? Or, tapos pagkala, magiging habit na ito. Ulit-ulit. At ang habit ay magiging addiction. Ganun magsisimula yung tulad sa pagiging addict ng drugs, grilyo, ba? At ang addiction ay hantong sa slavery o kaaling pipinan. Distraction ang dala ng slavery nito. Ganyan pattern na ginagawa ni Satanas sa buhay ng tao. Napakalinaw, mga kapatid, na sinabi ni Jesus na whoever sin is a slave to sin. Ang alipin ay walang kontrol sa kanyang sarili. Ganito rin ang kasalanan. Sa umpisa, ikaw ay kumukontrol. No? So, pero habang tumatagal, ito na ang kumukontrol sa iyo. Maraming nagsasabi, Brad, Pastor, o since dito ko nang tigilan ang kasalanan ito. Pero anong nangyari? Hindi niya nagawa. Hindi niya magagawang tumigil. No? Bakit? Dahil naging alipin at nakagapos siya sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa panahon natin ngayon, may mga tao na mayroong kanina. Ha? Mayroong kanina. Ano itong mga nakakadina ang mga bagay nito? Tulad yung sinabi ko naman, bisyo, pornography, galit, hatred, kapaitan, ang pagsisinungaling, kung mahilig man pagsinungaling, no? Ang pandaraya o cheating, ang pagnanasa ng katawan, no? Lust of the flesh, no? Lust of the eyes, lust of pride, no? Sobrang pagmamahal sa pera. Pagmamataas o pride at unforgiveness. No, yan ang mga kumakandida sa mga tao na wala pa sa Kristo. No? At maaaring sa mga ibang mga nakakilala rin kay Kristo, may mga natitira mga bagay na yan. Lahat ng ito ay mga talikalang hindi kayang ulit natin sa sarili natin pagsisikap o sarili natin lakas. Ang sagot, alam niyo yung nakikita na siguro naman tayo lahat, no? Tayo lahat ng supot. Supot ng gagamba. Spider web, no? Ang supot ng gagamba ay mukhang napakadelikado at pino. Isang maliit na insekto, pagdadapot na walang kalamlang at walang takot. No? Yan ginagamit ng gagamba, to trap, no? So, the insects, no? Mga small insects, no? Na pag pumasok sila doon, mahulis lang, no? Pero in the moments, hindi na siya maka-address ng insekto nito. The more it struggles, mas lalo lang ito napupulot
pupulutan. Huh? So sin works exactly the same way, mga kapatid, na katulad ng spider web. Walang tao nagplano na maging alipin ng kasalanan. Kaya sino man siguro walang nagpaplano gusto na magpapalipin sa kasalanan. Huh? Pero, countless lives ang natrap dahil sa mga pag-compromise. One compromise at a time. Magkulat sa mga biblical people. No? Biblical characters. Number one, si Adam and Eve. They lost paradise dahil sa isang bisis ng act of disobedience. Si Samson lost his strength dahil sa paulit-ulit na compromise. Si Judas Iscariot lost his soul dahil hinayaan niya makuha ng greed ang puso niya. Tingnan natin yung Panginoon, di ba? Pilang. Napira sa pilang yun. No? Pinagkanulog niya ang Panginoon. Pero itong isang karakter nito, si Peter. But Peter found restoration dahil gininay niya ang Panginoon, no? Nagkaroon siya ng restoration dahil nag-repent siya at bumalik kay Kristo. No? So, kita natin may hope. No? Sin may imprison us, pero kaya tayo kung i-restore in Jesus Christ. Amen? Amen. Palakpakan natin mga kapatid sila. Okay, number 5. Jesus alone can set us free. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kapatid? Amen po. Hello? Amen. Hello? Dito pa kami tayo. Sige Ito lang. ang climax. Mga kapatid, Jesus alone can set us free. John 8, chapter 25, verse 36. If the Son makes you free, okay? If the Son makes you free, you are free indeed. Pansinin ninyo, ang freedom ay hindi pinaghihirapan o kinikita. No? It is not earned. It is given freely. Hindi ito nakakamit sa pamagitan ng sarili nating pagsisikap o self-effort. It is to receive through Christ. Because of the grace of God. Huh? Christ frees us from 3 things. Number 1, the penalty of sin. Ang parusang dapat sa atin ay pinako at pinato kay Jesus noon sa cross. Our death, ang timotang, has been fully paid. Siya ay ipinako sa cross sa Calvario. Kaya wala nang condemnation para sa mga nasa kay Kristo, di ba? So, number 2, the power of sin. Hindi na ang kasalanan ng boss o nagro-rule sa buhay ng isang mananampalataya. Nandiyan pa rin ang tentasyon. Yes, nandiyan pa rin ang tentasyon. Pero ang mastery o kapangyarihan nito sa buhay mo ay pinutol na. Because you have the Holy Spirit. The Holy Spirit empowers believer to say no to sin and yes to righteousness. Amen? Amen. Can I hear somebody say amen? Amen. The presence of sin. One thing, babalik sa Kristo. At doon magiging complete ang ating freedom. No more temptation, no more thirst, no more death, and no more sorrow. Ito ang ating tinatawag na blessed hope. Isipin mo, ang isang Kristo na tapos na fully paid na kanyang sentensya, binuksan na ang pinto ng kulungan para siya makalabas. Pero ayaw niya lumabas dahil makasanayan niya ang buhay sa loob ng bilangguan.
ganito din mga Kristiyano mga kapatid. Ganito, nabubuhay ng ganyan ngayon. Binuksan ni Kristo ang pinto ng kulungan, pero patuloy pa rin silang namumuhay sa ilalim ng pagkakalipin. Sila ay katulad ng mga Israelita noong panahon ni Moses kung saan sila ay nakatawid na sa Red Sea at naging malaya na sa pagiging alipin doon sa Egypt. Subalit, meron sa kanila ang gusto pa rin bumalik sa Egypt. No? Sinisisi nila si Moses. No? Sa mga pagsubok na kanilang naranasan. Sisi kay Moses. Bakit dinala mo ba kami Moses pala dito sa lugar nito para mamatay? No? Ganun ang panila kay Moses. Babalikin ko na lang kami dito sa Egypt. So minsan, nakakalungkot mga kapatid na minsan may mga ganito mga mananampalataya na gusto pang bumalik. No? Gusto pang lumingon sa pinagalingan. May danger mga kapatid kung ganyan. No? Diba? Pinarasaan ng Diyos kung mga Israelita ang nais bumalik sa Egypt na sinisisi si Moses. No? Pinatayin sila. At yung nangyari doon sa asawa nila, sa sunod ng gumura, lumingon, diba? Naging penal also. So there is mayroong consequence sa pagiging ganong attitude. So, mga kapatid, Jesus did not really unlock the door for us to be free. He invites us to walk out. No, walk out from that place, no? Where we are before. Huwag na tayong mag-decide na bumalik doon. No? Number 6, how do we live in this freedom? Ito, ang kalayaan ay hindi lang isang bagay na tinatanggap natin. Ito ay isang bagay na nilalakaran natin araw-araw. We should walk in it daily. Huh? Paano? Number 1, remain. Remain in God's Word. Dahil ang truth for patutunan ang nagre-renew ng ating isipan. Huh? So, pangalawa, pray continually. Dapat tayo, kita mo na ng palataya, naging habit na natin yan, na naging mapanalangin tayo. Ang pananalangin ang nagpanatili sa ating puso na maging dependent kay Jesus Christ. No? Number 3, we have to walk by the Holy Spirit. So, kailangan i-involve po natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Kasi dapat i-desire natin that we are always in the presence of God through His Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para mabuhay ng banal at may kabanalan. Diba? That's the work of the Holy Spirit, is to convict us about sin. Siya yung pipigil sa atin kung sa mundo pa. May tinatawag ng konsensya. But ang tawag sa atin yan, conviction. May conviction ng Holy Spirit sa atin. Kasi kanina may nakapagsalita ako ng hindi maganda na biglang nabagabag ako. Na ano ko ng banal na Espiritu. Nakonvict ako ng banal na Espiritu. So, you need the Holy Spirit in our life. No? Para mapanatili ang bumintong natin na tayo ay nasa freedom. Number 4, stay connected to the church. Kailangan palagi po tayo connected sa church. No? Ang freedom ay lumalago sa pag-fellowship
worship, prayer meeting, sama-sama paglilingkod kay Lord. No? Hebrew chapter 10 verse 25 yan. Na huwag natin kaligtaan daw. No? Ang pagdalo sa mga gawain, katulad ng ginagawa ninyo ngayon dyan. No? Nandyan po kayo mga kapatid. No? Kaya kayo ay, you are stay connected to the church. No? So, number 5, forgive others. Ang bitterness ay nagtatayo ng bilangguan mula sa loob ng puso natin. No? Ang bitterness, nagtatayo ng bilangguan mula sa puso natin. Forgiveness is one of the clear evidence na ang bilang ni Kristo ay gumagana sa buhay natin. Kasi we should live according to Christ right. Kasi ano ba yung isang katangian ni Kristo ng Lord natin? He is a forgiving God, He is a loving God, He is merciful. No? Tayo din dapat gano'n. No? Dapat magkaroon tayo ng heart of forgiveness. No? Tandaan po natin na doon sa parable ng wicked servant, kung saan lumapit kay Lord sa master niya, napakalaki ang kanyang utang, pinatawad siya. Pero nang nakita niya ang kanyang kapwa, lingkod, na may utang sa kanya, ano ginawa niya? Hindi niya pinatawad. Sinaktan niya. No? Kaya, dapat ganun tayo mga kapatid. We need to have that heart of forgiveness sa buhay natin. Amen. Isang elepante ang itinali sa maliit na lubid ng bata pa ito. Sinubukan itong kumawala, ngunit hindi kaya. Dumating panahon na siya ay lumaki at malakas. Kung tutuusin, kaya niyang bunutin ang puno. No? Kasi malaki siya eh. Pero nanatili, itong nakatali sa manipis na lubid. Bakit? Ano yung dahilan? Dahil naniwala ito, bakit na ito na hindi na ito makawala. No? Ganito ang ginagawa ng Diablo minsan sa tao, sa ating isipan. Kung dinilisin ka po tayo, paulit-ulit niyang sinasabing hindi ka na magbabago. No? Paulit-ulit ka na sabihin ng Diablo, wala ka ng pag-asa. No? He is a liar. No? The devil, no? Is a liar. No? Si Satanas ay, he is the father of lie. Ngunit iba ang sinasabi ni Jesus Christ para sa atin. Ano sinasabi niya? Whom the Son set free, he is free indeed. No? Kung sino man ang pinatawad o pinalaya ni Jesus Christ, the Son of God, no? Tiyak siya ay malaya na. Amen. Sabihin po sa iyong katabi, kapatid, Malaya ka na. kapatid, malaya na. Malaya ka na. Praise God. Hindi malaga kung gaano katagal ang naging bihag. Isang salita lamang mula kay Kristo ay sapat upang maputol ang bawat panikala. Amen. Mga kapatid, tanongin natin ating sarili. Ano ang tanikalang patuloy na umawak sa atin? Amen. May lihim ba akong kasalanan? Amen. May bisyo ba akong hindi mabitawan? May papaitan ba akong kinikinkin? May takakot ba akong hindi ko maipagkatiwala sa Diyos? Noong araw, inanyahan tayo ni Jesus Christ. Ngayong araw, mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus Christ na lumapit sa mundo. Hindi upang katulad tayo, kundi upang palayain tayo. Kapag si Kristo ang nagpalaya, wala na ang karikalang kayang muling bumato sa atin kung mananapin tayo lumalakad kasama siya. Amen. Maraming Kristiyano ang ligtas na totoo lang.
Maraming Kristiyano ligtas na. Pero kung mag-isip at kumilos, parang diyan pa rin. Pinatawad na sila ng Diyos, pero hindi pa rin nila mapatawad ang sarili nila. Malaya na sila kay Kristo, pero alipin pa rin sila ng takot, galit, bisyo, o mga kanilang masamang nakaraan. Mga kapatid, hindi tayo tinubos ni Jesus Christ para manatiling bilang. Tinubos niya tayo upang mamuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Kapag sinabi ni Jesus na free indeed, ibig sabihin tunay, ganap at may bagong buhay. The word defines freedom as doing whatever you want. Pero para kay Jesus, freedom is becoming who God created you to be. Freedom is not the absence of rules. Freedom is the presence of Christ. Ang mga kadina ng kasalanan ay sira na. Ang pinto ng bilangguan ay bukas na. The invitation has been given. Ang tanong na lang, will you walk the freedom that Christ has already purchased you? Jesus hindi lamang dumating para i-improve yung buhay mo. Dumating siya para i-transform ang buhay mo. Dumating siya para basagin ang bawat kanina. Dumating siya para i-restore ang identity. Dumating siya para maibigay. Mabigyan ka ng abundant life. Yung cross ang nagbayad ng kalayaan ng kapatid. Yung empty tomb ang guarantee ng tagumpay mo. Kaya huwag ka nang bumalik sa mga kanilang binasag na ni Kristo. Tumayo ka matatag sa kalayaang binigay niya. Kapatid, baka ikaw ay may maraming taon nang umaattend sa church, pero sa loob-loob mo, ikaw ay natagapos pa rin ng guilt, fear, secret sin, addiction, bitterness, or unforgiveness. Jesus is inviting you today, hindi para sa isang reliyon, hindi para sa simpleng self-improvement, kundi inaanyayahan ka niya sa kanyang sarili. Ngayong araw, iwanan mo at ilapag mo ang iyong mga kabila sa paanan ng Diyos. Tanggapin mo ang kanyang kapatawaran. Tanggapin mo, kapatid, ang kanyang biyaya. Tanggapin mo ang kanyang kalayaan. Sapagkat kanyang pangako ay mananatili. If the Son set you free, you shall be free indeed. Tinatanong ka pa rin ni Jesus, gusto mo bang talagang maging malaya? Pakitaas ng kamay. Kung matagal mo lang dala-dala ang mga bagay na nakagapos sa iyo, today is your day of freedom. Lumapit ka kay Kristo. I-lay down mo lahat ng bigat sa paanan niya. Maniwala ka na sapat ang dugo niya. Tanggapin mo ang kanyang kapatawaran. Tanggapin mo ang kanyang kapayapaan. Tanggapin mo ang kanyang banal na espiritu. At ideklara mo, by faith, whom the Son sets free is free indeed. I am free indeed. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, I am free indeed. Tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo tayo sa panalangin. Let's all bow our heads and close our eyes. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon Jesus, dahil hindi ka lang dumating para pagandahin ang aking buhay.
Dumating ka para palayain ako ng tunay. Panginoon, inaamin ko po ang maraming beses na sinubukan ko maging malaya sa sarili kong lakas, pero nabigot ako. Ngayon, lumalapit ako sa iyo. Lord, sa bawat taong narito na nakikinig, kung may natatali pa sa kasalanan, Lord, putulin mo ang kabina ngayon sa pangalan ni Hesus Kristo. Kung may natatali sa takot, sa fear of the future, fear sa failure, fear sa kamatayan, palitan mo ng kapayapaan at pananampalataya. Kung may natatali sa guilt of condemnation, na hanggang ngayon dala-dala pa rin ang kahihiyan ng nakaraan, ipaalala mo sa kanila, Ama, na pinatawad pa sila at wala ng condemnation sa mga nasakay Kristo. Kung may natatali sa gawa ng kaaway, sa addiction, sa bisyo, sa galit, unforgiveness, bitterness, we declare in the name of Jesus, you break them, Lord Jesus. Sila'y malaya. We break every chain right now by the power of the blood of Jesus Christ. Hindi lang kami pinalaya para magawa namin ang gusto namin, kundi pinalaya kami para mabuhay para sa iyo. Turuan mo kami lumakad araw-araw sa kalayaan ito. Hindi pabalik sa dati, kundi pasulong sa purpose na binigay mo para sa amin. Amen. Today, we receive your forgiveness by praying in our hearts, O God. We receive your freedom, and we receive your Holy Spirit, and from this day onward, we declare with faith, kung pinalaya na kami ng anak, tunay na malaya na kami. Thank you, O Jesus. Thank you, Father. I pray for all my brethren, O God, Lord, that you continue to pour out your love, your mercy, your forgiveness, your provision, O God, your protection, O God, to all of them, Lord, and their family, Lord. I declare that we will continue, Lord, to increase the territory of DCFIM, Lord, that you will increase our numbers, O God. You will add more souls. You will add more servants, O God. Spirit-filled Christian workers to serve you in DCFIM, O God. We have so many wishes. We have so many prayer, O God. Lord, wag mo hiyaan na kami manghihina, O God. That we will continue to look unto Jesus. That we will look unto you, Lord. You are because you are the author and the finisher of our faith, O God. Bless mo lahat ng mga servant mo, simula kay Pastor Billy, Pastor Claudine, Pastor Child, Lord, sa lahat ng mga ministry guild, lahat ng mga workers, Lord, bless mo ang lahat ng mga kapatid ko. Amen. Maging mga kapatid namin, nakatuloy online, O God. You know, you are the God who is an all-knowing God. Ikaw, Diyos na nakakabatid sa mga pangalan ng bawat isa. Father, we have prayed in our hearts, Lord, that you will show your mighty power, O God. And you will be witness to the manifestation, O God, of your faithfulness in our church, O God. This is our declaration. This is our victory, O God. In Jesus' mighty name, the name that breaks every chain, the
King of Kings, the Lord of Lords. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Yan. Yan. Sabi, ano na, sa tayo, katang si Jay Jay. Muna,